Okay mga kapatid, magandang araw kung ngayong oras man ito mapanood. Gagawa na naman tayo ng reaksyon at opinyon patungkol dito sa mga balitang ating panonoorin. Galing po ito sa ating Balitang Pinoy TV. Nasa description po yan, isubscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At syempre, kung babagal-bagal lang inyong internet, magpalit ka na, nandito po ang Fiber ni Juan. Napakabilis po ng internet nila at ang mura-mura pa. Sige na, tawag na kayo, baka meron na yan sa inyong lugar. Simulan na po natin ito. Oh my God, we're back again. Come on, now let's get down to business. Okay, update tayo kay Tatay Digong. Ano nang meron dito? Ito, una nating i-react at ipapakita sa inyo ay itong si Maharlika at itong si spokesperson Harry Roque, no? Merong good news kay Duterte. Okay, mamaya pakinggan natin kung ano man ang naging good news nitong binalita ni Maharlika at ni dating spokesperson Harry Roque. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yes. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang ating ihahayag ngayon at ipapaliwanag, i-react, okay? Ito, una nating i-react at ipapakita sa inyo ay itong si Maharlika at itong si spokesperson Harry Roque, no? Merong good news kay Duterte. Ayan. Okay, mamaya pakinggan natin kung ano man ang naging good news nitong binalita ni Maharlika at ni dating spokesperson Harry Roque. Yon. Pangalawa nating pag-usapan ay sinagot na po ni Attorney Harry Roque ang mga tanong kung meron bang nilabag ang the Netherlands sa prinsipyo ng international law sa pagkakakulong ni FPRRD. Okay? So, ipapaliwanag ni Attorney Harry Roque, meron bang nilabag ang the Netherlands? Ha? Kasi alam nyo, matagal nang usapin to no? Sa Pilipinas pa lang, excuse me po, sa Pilipinas pa lang, base sa ating opinion, meron ng mga paglabag. Diba, napag-usapan pa nga hiniring pa nga ito ni Ma'am Amy. Dapat pagtuunan ito ng pansin ni Madam Amy. Kumbaga, bigyan ng panibagong hearing. At pag hindi talaga nagustuhan yung mga sinasabi, bigyan na talaga ng matinding aksyon. At gumawa ng paraan para maibalik. Halimbawa, ito napatunayan dito sa Pilipinas na nagkamali. Ito yung example lamang, ibalik nyo na si Tatay Digong dito. Ito yung mga puweba na nagkamali sila ng pag-aresto, etc. Ganyan. Ang problema kasi, medyo tayo dito medyo tagilid sa akin lang. Kasi nga yung mga namumuno ngayon, sila yung may gustong magkaganyan po si Tatay Digong. Sinadya ho talaga nila. Base lang yan sa ating opinion dahil nakikita nyo naman, nung sa hearing halos pilit na pilit yung mga sagot nila na parang hindi ka makontento sa mga dahilan nila. Wala na nga pong jurisdiction dito ang ICC pero itinulay pa nila sa Interpol. Papuntang ICC pa rin. Tapos pagpababalikin na rito sa Pilipinas, hindi na rin pwedeng pabalikin kasi nga wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ang gulo, di ba? Walang jurisdiction pero naitawid sa pamamagitan ng Interpol. Base lang yan sa ating opinion, Interpol tas papuntang ICC. Hindi ba pwedeng ICC, Interpol ulit papuntang Pilipinas? Yung mga ganun, wala Kumbaga, para sa akin talagang illegal ho yung pag-arrest sa kanya. Ang dami-daming pwedeng pagtuunan ng pansin ng lakas ng puwersa ng ating mga kalespuan, mga kapulisan. Pero bakit dito pa sa 80 years old? Nakakalungkot isipin ang daming ng mga umiyak ng mga kababayan nating nagmamahal sa mga Duterte. Bakit daw ito pa? Bakit ito pang kung sino pa yung namumuno ng tama, yung pa yung ginanyan nila, yung pa yung pinagtuunan ng pansin. Nakakalungkot ho yun. Kaya sana wag nang maulit kasi parang tumutunog si bato na naman yung isusunod nila. Kesyo daw walang pakialam yung mga tao, Duterte lang daw. Hindi Kasi maayos din ang trabaho ng ating bato. Ang problema kung siya na naman din ang isusunod, so wala na. Sinasabi ba kapag gumawa ka ng mga mabubuti, diretso Interpol? Baka susunod niya si Sir Bongo. Ito'y hula-hula lang naman natin at opinion.
Baka kasi mas lalong maging madugo pagdating ng 2028, no? Wag naman ho sana. Kailangan manaig pa rin ang kabutihan. Ang the Netherlands nandun po located ang ICC. Tama ba 'yun, no? 80 years old doon nakakulong sa ICC. Oo. Labag ba ito sa local na batas sa the Netherlands? Yan ang malaking tanong. Ipapaliwanag yan ni Attorney Harry Roque. Ayun. Kasi nga baka nga ito pang maging first time na issue dyan sa Netherlands, sa ICC, na ganyan yung edad, pinagpatuloy pa rin nila, pinipilit nila. May narinig ako parang kailangan nilang ituloy yan kasi nga may budget silang matatanggap eh. May naririnig lang ako. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito Yes. para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, Alright. paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Parang picture lang yun. So, i-play natin itong video ni Maharlika at itong si dating spokesperson Harry Roque na nandoon ngayon sa The Hague, no? Merong good news patungkol po kay former President Duterte. Okay, eto, panoorin natin. So sa mga pag-uusap niyo ni VP dito sa The Hague at alam ko may isa tayong avenue na gusto nating sundan para mapabilis ang paglaya ni ay pag-uwi ni Pangulong Duterte. So doon sa mga pag-uusap ninyo para sa kaalaman ng ating kababayan, dahil mga tao alam mo talagang frustrated na ang Pangulong Duterte magtatatlong buwan na dito. Doon ba sa mga meetings ninyo, masasabi ba natin na may development, may pag-asa pa ba tayo na mapabilis ang pag-uwi ng Oo. ating tatay Digong? Kasi ito yung hinihintay ng taong bayan eh. Kailan makauwi? May pag-asa pa bang makakauwi? Yan ang laging tinatanong. Sinabi naman ni VP Sara na yung aking suhestyon na gamitin ng Batas Netherlands para mapauwi ka agad si Tatay Digong ay tinanggap na ni Tatay Digong. In the process na of choosing a Dutch lawyer, kasi hindi naman ako Dutch lawyer. No? Pero pagdating sa European Court of Human Rights, meron din akong credentials umapir doon, so pwede ako umapir doon. Pero ang initial dyan is sa Dutch Court. At madali lang po ang aming argumento dyan. No? Sinasabi nila, ito hindi ko alam talaga dahil hindi naman ako abogado sa Holland, no? Na mga 80 anyos hindi na linilitis. Okay. So ang tanong, kung ang 80 anyos sa Netherlands hindi linilitis, ang kulungan naman ni Tatay Digong, ang hukuman nasa The Holland, bakit siya lang ang 80 anyos na linilitis? Yeah. So sa tingin ko mapapabilis talaga yung proseso ng pagpapalaya sa kanya kung kukwestiyonin natin. Bakit lahat ng 80 years old di na nalilitis sa Netherlands at si Tatay Digong na nasa Netherlands, linilitis pa rin? Ang problema kasi dito sa ICC talaga, pinaglalaban nila yung buhay ng ICC dahil ang kahit sa isang kaso na linilitis nila, si Tatay Digong, na kapag hindi pa yan natuloy, wala lang siyang gagawin. Ano pang saysay na ICC? Dapat Yun nga, tama nga ako ha. Base lang ulit sa ating opinion na kaya nila itinutuloy yan para magkaroon siguro sila ng budget para kunwari nagtatrabaho pa sila, okay pa sila, ganyan ano. Yan ang nakikita natin dyan. Pero 80 years old, may magagawa pa ba yan? Kayo naman parang dyan pa lang napakabulok na ho ng kanilang pag-unawa. Hindi ho maganda kasi 80 years old, ililitis mo pa. Kung dyan sa Netherlands nga, merong batas na, bawal ng litisin yan. Hindi na pwedeng makulong yan. Dapat may lugar yan para sa mga ganitong edad na binibigyan ng kasalan. Pero, bakit sila dun lalapit para... Kasi parang aamin na rin sila na Parang aamin na rin na may kasalanan sila. Hindi na lang pwedeng ikulong kasi nga 80 years old. Diyan daw, kasi sa Netherlands, sabi nga nila dyan, yan, yung mga nagsasalita, na hindi na pwedeng litisin. So, ibig sabihin, hindi na rin ba pwedeng ikulong pagka ganon? Mas maganda siguro kung dadaan pa rin sa paglilitis. Yung nga lang talaga, matanda na, no? Parang hindi na rin pwede. Sa palagay nyo, comment na lang po. Kasi baka mas matagal pang gawin nila dyan, eh. Diba? Hindi ba nila iniisip, bakit nanalo pa rito sa Davao City? Gusto pa rin nilang maging mayor kahit inaakusahan na to ng mga iilang pulis lang. Di ba? Doon pa lang ewan ko ba kung ba't ganyan silang mag-isip dyan sa ICC. Alam ko, matatalinong mga tao dyan. Kailangan International Criminal Court. Dapat matitindi, mga magagaling mag-isip. Pero bakit ito sa mga simpleng pag-unawa lang, hinuhukay agad nila no? Dapat sa mababaw pa lang tignan mo kumbaga sa sira kung no power tignan mo muna sa saksakan baka nandun lang yung problema. Grabe mga dialogue yun lang ako umaasa pa rin na balang araw si Tatay Digong mapauwi pa rin dito. Hindi
Hindi ho kasi maganda yung ganyan. Yung sinasabi nila Harry Roque, kung magfa-file sila na bakit 80 years old, nandiyan dyan pa rin. Pwede yon, pero may mga mas malalalim pang naunang ikina-question itong ICC. Hindi naman sila, wala lang, deadma pa rin lang ata eh. Di ba, andyan yung mga Pilipino, hindi ba sila, ewan ko ba, ba't gano'n? Alam ko kapag ka nag-aaral ka, mas malawak ang pag-unawa mo, mas malawak ang pag-intindi mo sa mga bagay-bagay, titignan mo yung mga tao, ba't mahal na mahal to, imbestigahan ko nga, ba't mahal na mahal ng mga tao to. Yun muna sana tignan, tinitignan nila yung EJK na ibinigay ata ng mga taga-kabila eh. Yun lang eh. Salamat naman, good news naman yun kapag ka gagawa pa ng paraan sila Harry Roque na yung 80 years old dapat hindi na po makulong ganyan or hindi na po magkaroon ng mga paglilitis, no? Sige nga po, may batas daw ng ganyan eh. Sarado na sila. Lalong-lalo na hirap sila mag-operate dahil sa mga sanctions ng Amerika, no? Ayun. So, ibig sabihin ni Tony Harry Roque, itong mga taga-ICC rin, marami rin silang mga depekto. Pati nga yung Amerika, nagpataw na nga ng sanction sa mga ilan ng mga judges ng ICC. Pangalawa, sa batas po ng the Netherlands, bawal po ikulong ang 80 years old. Yan ang in-emphasize ni Atty. Harry Roque. Diba? Si Tatay Digong lang po ang 80 years old na nakakulong dyan sa the Netherlands, The Hague. Ito po dapat questionin. Ito po yung dapat tututukan nila sa kampo po ni former President Duterte. Dapat. Okay? Kasi dyan pa lamang, lusot na si Duterte eh. Hindi siya dapat makulong. Kasi he is already above 80 years old. Okay? So dyan pa lang, wala na. May nilabag na dyan ang ICC. Kasi ang ICC is nandyan po sa the Netherlands. So kung gusto nating mapapabilis Kaso baka sasabihin na naman oo, nandito kami sa Netherlands pero ibang ICC. Iba yun. po ang paglabas ni former President Duterte, questionin rin natin ang local courts. Yan ang ibig sabihin ni Atty. Harry Roque. At kung yun ay lulusot tayo doon, kung tayo ay tama doon sa ating argumento na yan, makalabas ka agad si Tatay Digong. Okay? So, yeah. May pag-asa, in other words, may pag-asa. Sabi nila meron talagang pag-asa. Kapag yun ay mag-agree ang local korte ng Dutch. Pag-asa. Let's say, for example, makakuha na tayo ng mga Dutch lawyers. Okay, fast forward na ako. Ano yung step, ano yung mga steps? Ano ang mga steps at ano yung timeline? Well, maganda kasi mangyayari dyan. Kasi kauna-unang pagkakataon na magkakaroon dito sa Europa ng issue, ano ba epekto ng kidnapping dun sa jurisdiction ng hukuman? Illegal ang kidnapping, hindi ba dapat mawalan ng jurisdiction ng hukuman? O magkakaroon ng kasagutan dyan. Ayan, illegal kidnapping. Pero, bakit ilang buwan na nandiyan pa rin, no? Ang may problema na talaga dito pag ganyan, yung ICC na mismo, ayaw nila bitawan. Mukhang may malaking reward na matatanggap sila. Ito'y vision lang natin, ano? May matatanggap silang malaking reward. Kaya ayaw nilang tantanan si Tatay Digong natin. Mukhang may malaking reward pag ito napatunayan nila na talagang may kasalanan dyan sa EJK na. Ang gulo ng mga to. Sana balang araw may managot sa ginawa nila kay Tatay Digong. Sana balang araw gawan ng aksyon to ni BP Sara. Kung pala rin man, ikaloob ng Diyos na maupo si BP Sara sa 2028. Or kahit maaga man mapauwi si Tatay Digong, kunwari mapauwi rin ngayong taon. Sana dumating yung time na kahit naghilom na ang mga sugat, 2026, 27, 28, ganyan, ano? Sana lahat ho ng nakabulabog sa mga Duterte, lahat ho na nagpaiyak sa mga DDS supporters, lahat ho ng nasaktan sa ginawa nila kay Tatay Digong, no? Magkaroon sana ng hustisya. Managot sana lahat ng mga, tama ba mga pinagsasabi? Managot sana lahat. Kasi hindi biro yung ginawa nila kay Tatay Digong. First time lang hong nangyari yan ngayon sa Pilipinas na kung sino pa yung mabuti, kung sino pa yung namumuno, siya pa yung ginagawa nila ng, para sa akin, matatawag ko to na,
Parang karumal-dumal. Eh. Dahil lang sa utos, dahil lang sa kapangyarihan, dahil ayaw nilang maluklok ang mga Duterte, ganito ang gustong gawin nila. Nako mga kapatid, sana ho bigyan ho sila ng mga parusa na talagang saswak sa kanilang ginawa. Hindi ho talaga maganda, no? Kasi pang-uurat yung ginagawa nila sa mga Duterte, di ba? Yung tipong nagtatrabaho mga Duterte, tapos ginugulo ninyo. Yan, si BP Sara, no? Ibig na tuloy-tuloy lang yung trabaho. Sa bagay, nagtutuloy-tuloy pa rin naman yung mga trabaho. Yung nga lang, stress kasi dito eh, yung ganito eh. Ewan ko lang bakit talagang antatag pa rin ni BP Sara sa gitna ng mga ganyan nangyayari. Mas umaapoy pa siya. Yan. Yan po ang ating BP Sara. Siguro hanggang dito na lamang tayo mga kapatid, no? At huwag niyo pong kakalimutan mag-like sa ating channel, mag-subscribe po kayo, at mag-comment po kayo. Pupusuan ko po lahat yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. My God, we're back again.